Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilang at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kawikaan, awitin po natin ang Panginoon, salamat po sa panahon at oras na ibinigay mo upang kami ay sumamba at magpuri sa iyo. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na manguna sa aming pananambahan. Amen. Tayo pong lahat, sinasampalatanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalalang ng langit at lupa, at si Jesus na anak ng bugtong niyang ang noon natin sa waga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdadamdam ng hirap Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanyang Diyos Ama, pangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at upang hukumin ang buhay at mga mamatay. Ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga kawaran, ang muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yan. No po, kanina maarami po yung nagsimba kaninang mga alas 5 ng umaga. No po. At ngayon ay tayo nagpupuri sapagkat nandito po kayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Pag-isabi sa iyong katabi, good morning and God bless you. Good morning and God bless you sa inyo pong lahat, no po. Kahapon po ay nagkaroon ng meeting ang district, no po. At doon po sa Good Seed United Methodist Church, kapangunan ni Pastor Esteban, doon siya po ay nakadestino doon, no po.
At bahagi po ng pinag-uusapan yung LSI, no, yung Lay Servant Institute, kung saan po ay binibigyan ng pagkakataon ng mga miyembro na makapag-aral. Ng lahat po ng gustong maglingkod sa ating Panginoon, magkaroon ng license to preach, maging lay preacher pagdating ng araw, at magamit dito sa ating kapilya, lalo na sa mga panahon na tayo po ay may mga gawain katulad ng simbang madaling araw, simbang gabi, no, ay magagamit po yung ating mga katawan upang magpahayag ng mabuting balita, no. Mamaya pong 1:30 ay gagawin po ito. First time na magmi-meet po yung LSI student, and then yung mga professor po na mangunguna po sa LSI, ano po. Sa pangunguna ni kapatid na Rolando bilang spiritual director po ng RSI, Rolando Esteban, ano po. Siya po yung director po natin doon, ano po. And then, ito po yung mga divine worship offering natin nung nakaraang linggo, ano po. Yung 8 a.m. tsaka 5 a.m. ano po, nakikita po ninyo. At nandito rin po, maraming salamat sa mga tithers po natin na nagbigay ng kanilang tithes itong buwan ay ng August, na po, hanggang nung linggo. At ito po yung pledge for district fund. Nakakatulong po tayo ng malaki para sa ating district fund. So maraming salamat po, no ho. At salamat din po sa nagkaloob po ng pagkain para sa araw na ito, no, workers meal natin, si Mr. and Mrs. Hernan Turato, no po. Salamat po. Gayon din po sa ating mga cleaners, si Marina, si Crisel, si Beth, at si kapatid na Karen, no. At ang ating liturgy, si kapatid na Kairos, no po. On September 12 po ang kakaloob po ng meal natin si Mr. and Mrs. Edwin Balete. Ang ating cleaners si Merly, si Remy, si May, si Ren, po. Ang ating liturgist ay si Erica May de la Cruz. Yan po yung maglilingkod sa susunod na linggo, no po. And then binabati din po natin ng happy birthday na ipanalangin na po namin kanina. Itong mga birthday celebrant po natin, binabati po natin ng happy birthday si Kylie Sikat. Happy birthday, September 4, kahapon po yung kanyang birthday. Binabati din po natin ang advance happy birthday si Jomar Esteban. Happy birthday po. Happy birthday din po kay Antonio Esteban Jr. sa September 10. Kay J. Rains Esteban, September 10 din po, no? Kay Michael Sumawang, September 8. Kay Maripe Comperada, September 7. Kay kapatid na Rosberto Esteban, September 10. At ang ating birthday celebrant ngayon ay si kapatid na Jefferson Torato. Happy birthday po sa inyong lahat. Mayroon po bang dinabanggit ang kanyang pangalan subalit nagse-celebrate ng kanyang kaarawan itong linggo na ito? Pwede po bang taas ang kamay? Yung nagbe-birthday po para may panalangin po natin. Meron bang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan na nabanggit po natin kanina? Meron po ba? Wala? Okay, kung wala po, tayo ay umuko at tayo ay manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Ama, sa buhay ng iyong mga anak na patuloy niyo pong inalagaan. Si Kylie Sikat, kay Jomer Esteban, kay Antonio Esteban, kay J. Rain Esteban, kay Michael Sumawang, kay Maripe Comperada, kay Roberto Esteban, at sa aming birthday celebrant sa araw na ito, kay Jefferson Torato, dakila namin Lord. Maraming salamat po
sapagkat patuloy na nagse-celebrate ng kanilang pasasalamat sa kanilang mga kaarawan ang iyong mga anak. Salamat sa kapagabay, salamat sa buhay po na iyong ipinagkaloob. Nawa, hindi lamang ito ang panahon ng kanilang pagpapasalamat para sa buhay na siyang ipinagkakaloob mo, kundi araw-araw. At sana marami pang birthday ang dumating sa kanila upang patuloy po silang makapaglingkod sa iyo at ganoon din patuloy silang makasama ng kanilang mga pamilya dakilan namin, Lord. Dalangin namin ang higit na pagpapala at ganoon din ang matagumpay na buhay na siyang ipagkakaloob mo sa lahat ng iyong mga anak. Hindi lamang sa aming mga birthday celebrant kami nagpapasalamat sa buhay, kundi ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa napakagandang buhay na siyang ipinagkakaloob mo sa lahat ng iyong mga anak. Nasa quarantine po kami dakila naming, Lord, subalit hindi ito naging hadlang upang magandang buhay ay iyo pong ipagkaloob sa amin. Lagi kang nandyan, kasama ka namin sa lahat ng oras at dinidinig mo ang aming panalangin, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga kapatid at gayon din sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Pinagpala mo ang aming kabuhayan, pinagpala mo ang aming mga trabaho, pinagpala mo ang lahat ng aming pagsusumikap at nakikita namin ito, O Lord, sa aming mga anak na nagsusumikap at nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral upang makamit nila ang magandang kinabukasan na lagi naming ipinapanalangin sa iyo dakilan namin, Lord. Kanya nga patuloy mong pagpalain ang bawat samahan, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak, ang kanilang bukid na tinatamnan, umani ng masagana, ang bawat negosyo na kanilang sinimulan, Lord, at lahat ng kanilang pagsusumikap ay kumita ng marami at mag-expand po ang buhay at kabuhayan ng iyong mga anak, lalo-lalo na sa mga pamilya na kahit na po may pamilya sila, nagsisikap sila na makatapos ng pag-aaral. Nakila naming, Lord, i-bless you po ang mga kapatid namin na ito. Nakila naming, Lord, i-bless rin po ang lahat ng mga magulang na nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, mga kapatid namin na nasa abroad. Tinitiis po nila na malayo sa kanilang mga pamilya. Nasasayang po, Panginoon, yung panahon na magkalayo ang pamilya, subalit ang lahat ng ito ay sakripisyo para ang kanilang mga anak ay maibigay ang magandang buhay para sa kanila. Kanya nga mangyari lahat ng kanilang sakripisyo, lahat ng kanilang pagsusumikap, makita nila darating ang oras, Panginoon, na makatapos po ng pag-aaral ang iyong mga anak. Dakila namin, Lord. At gayon din ang lahat ng mga kabataan na ito ay layo mo sa masamang bisyo, masamang impluensya. At sana ang kanilang pagsama-sama ay hindi po kayo natatalikod sa kanilang puso at isipan. Ganon din sa bawat pamilya. Ang maayos na relasyon ng mag-asawa at maayos na ugnayan sa nila at ganon din ang maayos na magpapalaki at ang pangangaral sa kanilang mga anak, ang aming dalangin. Dagdagan mo pa ang buhay ng aming mga magulang, mga senior citizen, upang patuloy namin silang makasama at patuloy na maging bahagi sila ng kanilang pamilya. Nang kanilang mga karasan ay magsilbing katatagan. Paano nilang nalampasan ang mga suliranin noon ay magbigay ng kalakasan sa bawat pamilya ng kanilang mga anak. Pagpalain niyo po ang aming mga magulang. Pagpalain niyo rin po at dagdagan ang buhay ng lahat ng mga magulang na nagsusumikap at nagpapaaral, nagpapalaki ng kanilang mga anak. Pagpalain niyo po ang mga supling, mga bata. Dalangin po namin ang maayos na maglaki para sa kanila. Dakila namin, Lord. Ang gawain mamaya, ang LSI, nakila naming, Lord, kung saan po ay ilulunsad ito mamaya po, Panginoon,
ay dalangin namin maraming estudyante ang siyang umaten at sana ay marami pa mga iglesia ang magiging bahagi po nito. Dakila namin, Lord, sa katagumpayan po ng iyong pangalan upang ipangaral ang mabuting balita na nanggagaling sa iyo. Sana po, dakila namin, Lord, ang mga panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito, tunay nga na inaipagkaloob mo sa kanila. Ipuin niyo rin po kami, Ama, ng iyong mapagpagaling na kamay upang lahat ng sakit, kirot, pananakit ng ulo, sakit sa isipon, lagnat at ubo at iba pang mga virus, Panginoon, ng mga ay magsigaling at patuloy po naming maranasan na ipagkaloob ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Dakila namin, Lord. Narinig mo ngayon, dakila namin, Lord, ang mga panalangin, ang mga pakiusap. Nakikita mo ngayon, nakikita mo ang bukas, at nakikita mo, Panginoon, ang kabuhayan ng iyong mga anak. I-bless you po at ipagkalob niyo po ng anumang karagdagan sa kanila. Huwag mo ngayon, Panginoon, na sila'y lalabas ng santuaryong ito na hindi mo sila pinagpala. Pagpalain niyo ng marami ang iyong mga anak. Ang lahat ng ito, Ama, kasama na lahat ng mga prayer ng iyong mga anak na aming tinataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin namin, O Diyos ng dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Tayo po'y tumayo sa banal na kasulatan na makikita po sa aklat ni Marcos chapter 7 verse 24 hanggang 37. Umalis doon si Jesus. Siya'y nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inay, may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya kaagad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito, to'y hentil, tubo sa Seron. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumog na lalaglag ng anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari kang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inaliw muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabing mabuksan. At nakarinig na ito
nawalan ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Ito ang buting salita ng Diyos.
Maraming salamat po sa mabiyayang awit na ating narinig. Dito po sa teksto nating binasa kanina, in the book of Mark, chapter 7, verse 24 hanggang 37, mayroong dalawang may sakit ang inilapit sa ating Panginoon. Isang maliit na bata ang inilapit ng kanyang nanay at isa namang pipi o bingi at utal ang inilapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung dalawang inilapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya ang pagkakakilanlan sa Kanya. Ipinakita ng Panginoon ang pagkakakilanlan sa Kanya. Ang Panginoon ay hindi, anong tawag doon, hindi siya nagtatangi. Panginoon hindi nagtatangi sa bawat lumalapit sa Kanya. Makita natin sa teksto, ang babae na lumapit para sa kanyang anak ay isang hentil. Alam natin na mga hentil ay walang pakikitungo sa Diyos ng mga Hudyo, sa Diyos ng mga Israelite, sapagkat ang mga hentil ay walang relasyon sa Diyos. Subalit, nang mabalitaan niya ang Panginoon Jesucristo, bagamat ang Panginoon Jesucristo sa kanyang pagdating ayaw niyang ipaalam sa lahat na siya ay naroon. Pero ika nga, ang taong nangangailangan matinik ang kanyang pandinig at ang kanyang balita. Nabalitaan niya ang Panginoon ay nandoon sa Syrophoenicia na kung saan siya'y nagpapahinga. Kanya nga, sa alip na ang Panginoon ay mangyari ang kanyang sinasabi na huwag mabalita ng mga tao na naroon siya, ay iba ang nangyari. Nakaharap niya at inarap niya ang babaeng Syrophoenicia o babaeng hentil. At ang sabi, bagamat ang Panginoon ay hindi siya nagtatangi, pero kahit na hindi nagtatangi ang Panginoon, ay mahalaga sa Kanya ang pananampalataya ng tao. Mahalaga sa Kanya ang pananampalataya natin sa Kanya. Yun po yung pinakamahalaga. Hindi tinitingnan ng Lord kung hentil ka, o Kristiyano ka, o Hudyo ka, anumang denomination, anumang religion mo ngayon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung pananampalataya ng tao. Kanya nga pansinin natin, doon sa sagot niya, doon sa babae, ang pagkain ng mga anak ay di dapat ipamigay sa mga tuta. Yun ang kanyang mensahe doon sa babae. Hindi dahil sa tinatanggihan niya, kundi sinusubukan niya kung mayroong pananampalataya ang babaeng ito. At nakita ng Panginoon ng babaeng ito, bagamat siya'y hentil, mayroon siyang pananalig sa kanya. Mayroong pananampalataya ang babaeng ito sa kanya. Sapagkat kahit na siya'y sinabihan na tuta ng Panginoon, ay tinanggap niya. At binigyan niya na ito ng katwiran ng sabi niya, kahit po ang tuta may karapatan siyang mamulot ng mumo sa ilalim ng dulang ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kahit na siya'y hentil, kahit na siya'y aso, ang Panginoon niya ay ang Panginoong Jesucristo. Mayroon siyang karapatang mamulot
sa ilalim ng dulang ng kanyang amo. Ito yung sinabi niya doon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang babaeng ito kahit hentil ng mga oras na yun, mayroon siyang pagpapasakop sa Panginoon. Yun ang napakahalaga para sa ating Panginoon. May pananampalataya, mayroong pagpapasakop sa ating Panginoon. Hindi lang pananampalataya, kundi pagpapasakop sa Panginoon. Mayroon kasi mga tao po na sinasabi Kristiyano sila pero walang pagpapasakop sa Panginoon. Pero itong babae ito, kahit hentil siya, mayroon siyang pagpapasakop sa Panginoon. Ibinibigay niya yung kanyang buhay at relasyon sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo. Kanya nga, ano ang nangyari? Dahil mayroon siyang pananampalataya at nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, babae, umuwi ka na. Babae, umuwi ka na sapagkat umalis na ang demonyo sa katawan ng iyong anak. Sino yung gumaling? Sino yung gumaling? Yung inilalapit. At sino yung inilalapit? Yung bata. Kanya nga noon pa man, marami nang tinanggap na pagpapala yung mga bata. No? Dahil sa kanilang mga magulang na naglalapit sa kanila. Kanya yung mga magulang noon, Panginoon, ipuhin niyo po ang aking mga anak. At ang Panginoon, inihipo ang kanilang mga anak. No. Gumaling yung bata dahil sa pananalig at pananampalataya ng kanyang magulang. No. At mayroon pang inilapit sa ating Panginoon Kristo. Dito sa 31 hanggang 37. At ito po yung nangyari doon sa may malapit sa lawa ng Galilea. Ang lalaki po ay bingi at utal. Alam niyo, may connection po yung bingi at saka utal. Yung kasing bingi po, hindi niya hindi siya makapagsalita ng maayos dahil hindi siya nakakarinig. Kanya nga, itong lalaki naman na ito na hinilapit sa ating Panginoon Kristo ay isang Hudyo. Ibig sabihin, mayroong yung kanyang lahi ay lahi ng mga Hudyo. May pananalig at pananampalataya sa Diyos. At hindi rin naging hadlang ang kanyang kapansanan upang hindi siya harapin ng ating Panginoon Kristo. Inilapit sa kanya ang bingi at utal. At bago niya pinagaling ang lalaking ito, dinala siya sa isang lugar upang subukin ang kanyang pananalig at ang kanyang pananampalataya. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay dumura siya sa kanyang mga kamay. Dumura sa mga kamay at tinawakan ng kanyang dila. At pagkatapos nito ay ipinasok ang kanyang mga daliri. Biro niya. Mga daliri yung ipinasok. Kayo po ba kaya ninyong ipasok yung mga daliri sa tenga? Pero ang Panginoon, mga daliri ang kanyang ipinasok sa tenga ng lalaking ito. Di ba? Iba yung Panginoon. Kaya niyang ipasok kanyang mga daliri. At nung maipasok ito, nakarinig at nakapagsalita ng maayos ang pipi at utal na ito. At ito ngay, bakit kailangan pang dumura ni Jesus? Di ba't kadiri naman? Di ba?
kadiri. Di ba? Dudura ang Panginoon. Dalawang bagay ang kanyang ginawa. Yung isa, pinasok yung kanyang kamay. Yung isa ay dumura siya. Kung kayo po, ang ganun ang manggagamot, pahahatak po ba ninyo yung dila ninyo? Sasabihin mo siguro, kadiri. Di ba? Siguro ayaw ninyo. Kasi napakarumi ng laway ng isang tao. Napakadumi po niya. No. Kaya nga, nasubok ang kanyang pananampalataya. Bagamat laway ni Jesus ang ipinanggamot sa kanya, hindi siya tumutol dahil mayroon siyang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Pananalig ang pinaka-importante sa buhay ng mga tao. Pananalig ang importante sa buhay ng Panginoong Jesucristo, ang ating pananalig. Sapagkat sa pamamagitan ng pananalig, mangyayari ang lahat ng bagay na imposible. Bakit po? Sapagkat kung mayroon kang pananalig, kaya mong wag mangilin ng tao. Kaya mo. Kapag mayroon kang pananalig, walang imposible na hindi ka mangingilin. Ang nangingiling kasi yung walang pananampalataya. Ang may pananampalataya, kaya niyang pakirapin ang lahat ng mga tao, mayaman man o mahirap, kaya niyang pakiharapin na wala siyang itinataas at wala siyang ibinababa. Kaya niyang harapin at paglingkuran ng sabayang mahirap at mayaman, ang may pinag-aralan at wala. Bakit po napaka-importante ng pananampalataya? Sapagkat ang pangingilin ay sakit na ng lipunan. Sakit na ng mundo. Marami mga tao ang nangingilin. Hindi man natin inaamin, tayo ay nangingilin. Kapag tayo nakakita ng mahirap, iba yung trato natin sa mahirap. Iba yung trato natin sa mayaman. Iba yung trato natin sa magandang bihis at hindi nakabihis. Ganun po yung tao. No. At iba rin yung trato natin kapag galit tayo doon sa tao, di ba? At hindi tayo galit. Iba yung trato natin. Di po ba? Pero, ang gusto ng Lord, pantay-pantay ang ating pakikitungo at paglilingkod sa ating kapwa. Mayaman yan, mahirap yan, maganda yan, pangit yan, anumang kalagayan sa buhay, bata, matanda, pantay-pantay. Hindi yung nagre-reserva ka para dun sa ibang tao at yung ibang tao ay inahamak ninyo. Sabi nga doon sa Book of Santiago, no, huwag kayong mangingilin. No. At ipinaliwanag sa atin ng Panginoon, bakit? Kasi siya, hindi siya nangingilin. Kaanong lahat ng mga tao ay mahal niya. Lahat ng nilikha niya ay mahal niya at nilikha niya tayong pantay-pantay. Para-pareho po tayong isinilang na walang dala at mamamatay tayong para-parehong walang dala. Tama hindi? Pantay-pantay lang eh. Kaya lang, dahil sa ating pagsilang, ay nag-iba ang mundo natin dahil sa mga nangalaga sa atin. Di po ba? At binigyan tayo ng karunungan ng Lord upang magsumikap. Nagsikap tayo kahit na mahirap yung buhay natin, no? Tiniis natin, nabalitaan ko yung iba na nag-aral
Kahit tuyo, binaon nila nung araw. Pero ngayon, panahon natin, wala na nagbabaon ng tuyo at itlog. Pero noon, mga kapatid, tuyo at itlog yung pagkain ng mga estudyante. Tiniis nila yun para lang makatapos ng pag-aaral. Ganon din akong bumibilib sa lahat ng mga kapatid natin na nag-aaral. So, kahit yung kapatid natin na nakapag-asawa na, nagtatrabaho, nag-aaral, bilib ako doon. Kasi nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Kahit na may asawa na kayo, ay pakikuhanan ninyong makapag-aral, makapagtapos, nang sa ganon ay magiging maganda ang buhay at kinabukasan natin. No? Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang sumagana ang ating buhay. Pero ang malinaw, nilikha tayo ng Diyos na para-pareho. Kanya nga, wala tayong dapat itrato o paglingkuran ng higit. At wag natin sasabihin sa mahirap, tumayo ka dyan kasi may bisita akong mahirap. Wag ganon, hindi dapat ganon. Kapag ang mayaman pinaupo mo, dapat ang mahirap pauupuin mo rin. Nakuha niyo po? Kung ano yung ginawa mo sa isa, dapat gagawin mo rin sa isa. Sapagkat kung tayo ay nangingilin, sabi sa Book of Santiago, tayo daw po ay nagkakasala. At dahil tayo nagkakasala, tayo'y parurusahan. Ito po pala. Tayo po pala'y parurusahan ng Diyos. Kapag ang puso natin at ang thinking natin ay hindi kagaya ng thinking at katuruan ng Diyos sa atin na huwag tayong mangingilin. Kahit na nag-aral ka, maganda yung position mo, dapat hindi ka nangingilin. No? Dapat pantay-pantay ang ating pakikitungo. Pero sabi ko nga, hindi natin magagawa ito kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Ang nakagagawa lang nito, yung mayroong pananampalataya sa Diyos. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo magagawa ito. Kasi iiral yung kuminsan nag-umpisa doon sa pagkamakasarili. Kanya paglilingkuran mo yung mayaman kasi mayroon kang iniisip na pakinabang. Pagka nagipit ako, matatakbuhan ko ito. No? Pero ang totoo naman, minamahal natin yung mga mayor, minamahal natin yung kapitan, pero pag nagipit ka naman, di mo naman maasahan. Di po ba? Karaniwan yung mga mahirap ang siyang inaapi ng mga mayaman. Kanya kung ganun daw po yung pagkikitungo, nagkakamali tayo ng ating judgment sa mga taong ito. Nagkakamali daw po tayo. Dapat pantay-pantay ang ating pakikitungo sa isa't isa. Ano yung pakikitungo natin? Dapat pantay-pantay. Kaya nga, ano ang turingan natin? Magkakapatid sa pananampalataya. Walang matanda, walang bata. Tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kaya nga, ang tawag natin, kuya, ate, no po, karaniwan yon sa bawat iglesia, kapatid. Sabagat tayo magkakapatid, di lamang sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. No? Kanya nga, dahil tayo'y pantay-pantay at tinuturing natin pantay-pantay yung isa't isa, no? At ang nakita ko po doon sa Book of Santiago, ang sabi niya, kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ganun din
ang pagmamahal na dapat mong gawin din sa kanila. Mahal mo yung sarili mo, mahalin mo rin sila. At napaka-importante sa ating pananampalataya ang ating mga gawa. Yung words mo, yung gawa mo. Ano yung mga dapat makita sa atin? Ano yung sabi ni Santiago? Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, Kristiyano ka, may pananampalataya ka, dapat makita ito sa iyong buhay. Dapat makita bunga ng iyong pananampalataya. At ang pagka-Kristiyano, mga kapatid, hindi tinatago, kundi ito'y nakikita at nahahayag sa ating mga buhay. Marami mga Kristiyano, secret Christian. Tapos magkapatid pa pala sa pananampalataya, pareho palang Metodista. Magkatrabaho. Hindi alam na pareho pala silang Kristiyano. Nung magkita sila sa isang iglesia, ha? Metodista ka pala? Kristiyano ka pala? Bakit hindi ko alam? Kasi mayroon tinatawag na Christian daw, na secret Christian. Hindi ito pinakikita sa gawa. Ang nakikita ay yung katulad ng ginagawa ng maraming mga umahawak na mga tao. Kunwari stricto, di ba? Laging high blood. Diba? Bakit ganun ang ginagawa niyo? Sabi ko, para irespeto ako ng mga tao. Para daw irespeto yung teacher, nilalakihan ng boses yung kanyang mga estudyante para irespeto siya ng mga bata. Ganyan tanong ko doon sa aking mga anak noon. Kailangan ba yun? No? Di ba dapat hindi kataasan ang siyang makita, kundi dapat kababaan. At nakaka-bless yung mga mabababa. Di po ba? Si Mrs. Viernes ng San Jose Concepcion, nung ako'y nakapagsalita noon doon, na-bless ako. Bakit? Ang baba-baba ng kanyang boses. Nakaka-bless yung kababaan ng tao dahil Kristiyano siya. Malalaman mo, Kristiyano pala ito dahil dun pa lang sa kanyang pagsasalita. Hindi yung Kristiyano na maton. Ano yung maton? Yung Kristiyano kasing maton, laging sinasabi, bugbugin natin yan, patayin natin yan, gantihan natin yan. Kristiyanong siga po yun. No? Walang iniisip, kundi ang makapanakit ng kanyang kapwa. No? Kristiyanong maton. Panlalamang at pananakit yung lumalabas sa kanyang bibig. Kundi, hindi Kristiyanong maton, kundi Kristiyanong mayroong pag-ibig. Sapagkat yung Kristiyano dapat nagmamahal. Kanya nga ang gusto kong mapangasawa ninyo, Christian. Hindi Kristiyang pangalan, kundi Kristiyano sa puso at diwa. Kasi pagka sa puso lang yan, mga kapatid, ang kanyang pagka-Kristiyano, sinasabi lang. Kanya nga, pagka naging asawa mo yan, problema po yan. At huwag mong sabihin, mababago mo siya sapagkat hindi ikaw ang bumabago. Magsasakripisyo ko, malamang-lamang na mabago siya. Pero ang totoo, hindi naman magbabago yan. Kung ano siya, ganun pa rin siya. Wala kang gagawin pagka napasubo ka na, kundi ipanalangin siya sa Diyos at ang Diyos ang siyang babago sa Kanya. Hindi mo pwedeng hiarang at ibigay yung sarili mo para magbago siya. Pag ginawa mo yon, lagi kang nakakita ng langit
at mga bituin. Bakit? Lagi ka susuntukin nun. Paglasing. Nako, hindi ganon. Nakikita ito sa mamagitan ng ating buhay. Mababa, mapagmahal. Ito po yung Kristiyano. Ito yung tunay na may pananampalataya. Nakikita sa mamagitan ng kanyang gawa. Kanya nga, pagka ang ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, pantay-pantay ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo. Hindi ka nangingilin. Kasi mapagmahal kang tao. Ang nangingilin, yung mapagtanim ng galit at puot. Initingnan lang niya, pagka hindi niya korsonada, galit na siya. Hindi ko gusto yung tao na ito. Ganun po ba tayo? Pag nakita mo pa lang siya. Iba yung tabas nito Hindi ko gusto ito. Nangingilin ka. No? Kasi nga, ano yung wikang Ingles na sinasabi? Huwag mo daw atulan ng libro sa panlabas niyang anyo. Ano? Kung minsan nakita mo lang, napangitan ka lang, ayaw mo na. Ano? Hindi dapat daw pong ganon. Dapat tayo ay pantay-pantay na humaharap sa mga tao. Paano tayo humaharap? Paano yung gusto mong nakakaharap ng mga tao? Ako, gusto ko, ang nakakaharap kong tao, yung malumanay magsalita. Kasi lahi namin ang matataas ang boses. Kapag nagtagpo-tagpo po yung lahi namin sa isang bahay, yung isang bahay po parang kinukulog. Bakit? Ang lalakas ng mga boses namin. Kanyang gusto ko, yung nakakausap ko, yung malumanay, magsalita. Kayo po, ano yung gusto ninyong nakakaharap sa buhay? Yung nakakausap po ninyo. Yung bang pasigaw? Pasiga? O ano pa man? Gano'n daw po yung gustong-gusto nyo, ganon din ang gustong-gusto ng inyong kapwa. Pantay-pantay ang trato ng Diyos sa atin. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pantay-pantay din tayong magsama-sama bilang mga anak ng Diyos. Makitungo tayo sa kapatid, makitungo tayo sa kapamilya, makitungo tayo kahit nino. Pantay-pantay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nasa bahagi po tayo na magdadala ng ating mga handog, pasasalamat at kapupar sa Panginoon. Dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Gawin po natin ito.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa pang-araw-araw na iyong pinagkakalob sa amin. Narito ang mga kaloob ng iyong mga anak, aming tinataas at nilalapit sa inyo aming Ama. Nawa, Panginoon, basbasan niyo po ito at gamitin sa ikalalago ng iyong ministeryo sa iyong sanktuaryong ito. Gayon din sa mga anak mo na nagkaloob nito, Panginoon, patuloy niyo pong ibalik sa kanila ang pagpapala, ang siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi sa inyong mga kasalanan, nagsisiibig sa inyong kapwa, nagdanasang magbagong buhay ayon sa kautusan ng Diyos, nagsisilakad mula ngayon sa mga banal na paraan, magsigawa kayo ng inyong abang pangumsal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang nasa langit, na sa iyong dakilang kaawaan, ay pinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat na buong pusong nagsisisi at tunay na sumasambalataya sa iyo. Mahabag ka po sa amin, patawarin at iligtas mo na kami sa aming tanang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Papagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan at dalhin mo kami sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kanilang lahat na lumalapit na may kababaan at pagsisising puso. Kung sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid at ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Itaas ninyo ang inyong mga puso at tayo magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo yumuko. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, kami ay iyong nilalang ayon sa iyong wangis upang umibig at ibigin. Sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na muli ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus, iniligtas mo kami sa pagkaalipin ng kasalanan at kamatayan, at gumawa ka para sa amin ng isang bagong tipan sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Na noong gabing bago siya'y pinaghanulo, siya'y kumuha ng tinapay. At nang makapagpasalamat ay binigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Kumuha kayo at kumain. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo, at sa marami, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Let us together on our knees, let us break bread together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang saro. Matapos makapagpasalamat ay binigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Inumin niyo ito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuo para sa inyo sa marami, sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Wine together on our knees, let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy
ngayon at sa pag-alala natin sa makapangyariwang gawa ng Diyos kay Kristo Yesu, na nihahanda natin ang ating buhay bilang pasasalamat, pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang pagbibigay ng buhay sa atin habang pinahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Tayo po lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay na muli at babalik sa kanyang kapangyarihan at kalwalatian. Tayo po yumuko at manalangin. Dakila naming Lord, ipinag-utos mo sa amin ang laging at palagi ang gawin ito, ang pagtanggap ng katawan at dugo ninyo. Dakila naming Lord. Basbasan mo nga po, Panginoon, ang mga tinapay at alak na ito na aming tinatanggapin. I-bless mo, nawa ito'y maging tunay na katawan na nanggaling sa iyo at tunay na dugo na naglilinis sa aming mga kasalanan. At dahil kayo ay naging bahagi namin, dakila naming Lord, patuloy mong linisin ang aming buhay at gamitin mo rin po ang lahat ng ito upang magkaroon kami ng katawan na pangwalang hanggan. Lahat ng ito ay hinilig po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kayo ay nanyayang tumanggap sa Kanya. Gumawa lang po tayo ng isang linya, kumuha po tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon.
song that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that opened my heart to bear and break my prayers thrilling. How precious did that grace appear. I willing through many danger toils and snares. I have already begun. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my shield and portions be, as long as I'm in you. When this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Amen. Tayo po'y maupo, yumuko at manalangin. Papuri at pasasalamat tagilan naming Lord ang aming panalangin sapagkat minsan pa sa isang buwan, sa kauna-unaan linggo ng buwan na ito, dakila naming Lord, kami po ay nakibahagi sa iyo. Tinanggap po namin ng tinapay at alak bilang simbolo ng iyong katawan at tugo, dakila naming Lord. Sa pamamagitan nito, lalong lalakas ang aming buhay espiritual at relasyon sa iyo. At sana po, sa pamamagitan ng iyong pakikisama sa amin, magtagumpay po kami. Maraming accomplishment, maraming promotion, maraming biyaya ang darating sa lahat ng iyong mga anak. Dakila namin, Lord. At tunay ng buwan ng ito ay tunay na pagpapala sa amin, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Hindi lamang yung mga kasama namin sa aming bansa, kundi yung mga kapatid namin na nasa malayo, na patuloy po namin pinapanalangin sa iyo, dakila namin, Lord. I-bless niyo po yung mga anak. At sana, ganun din, lahat ng mga hindi namin kasama, hindi lamang kami ang bibini-bless po ninyo. I-bless niyo rin po lahat ng mga hindi namin nakasama. At sana, dalawin niyo po yung mga kapatid namin na hindi nakapagsamba ngayon. Marahil mayroong mga kadahilanan kung bakit hindi po sila nakarating. Nakila naming Lord, at sana wala po silang problema. Sana ay naging maganda po yung araw nilang ito. Dakila namin, Lord. At ang aming dalangin, O Lord, sana po sa susunod na linggo sila'y makasama namin kung paano po kami napapanatag, napapayapa, nabibigyan ng pag-asa. Ganon din po sila, dakila namin, Lord. At sana din po lahat ng pangangailangan namin sa isang linggo at sa mga araw pang darating, iyo pong ipagkaloob ito, dakila namin, Lord.
iyong narinig na kinanaming Lord, ang mga panalangin ng iyong mga bayan, ng iyong iglesia, di lamang ng mga katandaan, kundi ng mga kapatid namin, ng mga kabataan. Narinig mo ang lahat ng kanilang panalangin. Pasasalamat, lalo na sa mga birthday celebrant po namin, katulad ni Jet. At ganoon din, pasasalamat sapagkat, Lord, mayroon po silang naranasan na isang himala na ginawa mo sa kanilang mga buhay, dakila naming Lord. At ang iba, Panginoon, ay hindi pa po nila natatanggap yung matagal po nilang ipinapanalangin sa iyo. Sana lahat ng ito ay pong pagkaloob sa iyong mga anak. Uuwi ang iyong mga anak na punong-puno ng biyaya, pagmamahal, pagpapala, kapayapaan at kagalakan na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa manamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay ipagkaloob sa iyo. Buksan nawa ang kanyang mga durungawan sa langit upang maging masagana ang inyong mga pamumuhay at ang kanyang buhay. Bigyan kayo ng katawan at kalakasan na nanggagaling sa Kanya upang maging matibay kayo at hindi dapuan ng anumang sakit at anumang virus. Pagpalain ng Diyos ang inyong buhay, ang inyong kabuhayan. Pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga anak. At pagpalain ng Diyos ang lahat ng inyong pagsusumikap. Sumayin inyong puso, isip si Yesu Cristo. At ngayon din, gabayan tayo at ingatan ng Kanyang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Amen.